umaga po sa sa ating lahat. Muli po tayong makakarinig ng mensahe mula sa Light of Truth Ministry. Kaya naman po magbigay tayo ulit ng panahon, siyempre lakas at pagkaintindi para po sa mensahe ng Diyos sa araw na ito. Nasa aklat po tayo ng Genesis chapter 4. Ito po ang chapter 4, ito yung pangyayari sa buhay ni Abel at ni Cain sa harapan ng Diyos. Verse 3, and in the process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstling of his flock, and of the fat thereof. And the Lord hath respect unto Abel, and to his offering. But unto Cain, and to his offering, he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou dost well, shalt thou not be accepted? And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Ito po yung natin, text po natin sa ating message na pinamagatan po nating nagtatampo ka, tiyakin mo kung tama. Ito kasing kapitulong ito, dito nyo makikita yung pagtatampo ni Cain sa Diyos. Pagtatampo ni Cain sa kanyang pamilya. Higit sa lahat, sa kanyang kapatid na si Abel na matuwid. Pero ang tanong ng Diyos kay Cain, bakit siya nagagalit? Bakit yung kanyang mukha, medyo makikita mo doon yung kanyang tampo. Kaya minabuti po ng lingkod nyo na isa ito sa magiging message po natin sa COVID-19 na ito. Dahil kung magtatampo ka, lalong mawawalan ka. Dahil maraming mga tao kasi ngayon na hindi rin talaga nakakatanggap ng ayuda. At ang kanilang damdamin talagang nagtatampo na at nagagalit na. Pero pagka ipagpatuloy natin ang mga tampong yan, lalong walang mangyayari. Walang tao kasi na hindi nagtatampo. Naranasan ko rin yan. Di ba, Pastor, naranasan mo rin? Naranasan natin yan ang magtampo. At maraming dahilan ng pagtatampo ng tao. Maraming dahilan kung bakit yung ating damdamin naghihinanakit katulad ni Cain. Ngunit ang tanong dyan ay, makatwiran ba? Tama ba yung pagtatampo mo? Kung hindi tama yan, nakakasira yan. Sa iyong sarili, higit sa lahat, at sa ibang tao. Kaya, i-discuss natin itong bad attitude na ito ng isang tao. Particularly sa mga Christians, nararanasan yan. Yung nagtatampo ka ba? Tiyakin mo kung tama. Dahil kung hindi tama, masisira ka at makaka-apekto ka sa iba. Itong si Cain, nakikita na natin yung dahilan ng kanyang pagtatampo. May mga dahilan ng mga pagtatampo ng isang tao. Si Cain, ang dahilan niya kung bakit siya nagtatampo, kinurek siya ng Diyos doon sa buhay niyang masama
at yung kanyang attitude na napakasama. Kinurek siya ng Diyos sa pamagitan ng hindi pagtanggap sa kanyang offering. At tuloy-tuloy na rin yan yung hindi pagtanggap ng Diyos sa kanyang pagkatao. Kaya pagkatapos niyan na kinurek siya ng Diyos doon sa kanyang masamang ginagawa at yung napakasamang ugali nitong si Cain, yan na, nagtampo na, nagagalit na. Iba na yung kanyang mukha nagmurarag na Ano? Nag-iba, kasi pagka nagtatampo ka, nagagalit ka, yung itong face mo, maiiba. Yung kanyang kulay. Tama? Yung direction ng kilay, mag-iiba. Pati direction ng subsob, yung nguso, maiiba lahat yan. At pati yung mata, maiiba. Isa ito sa mga causes natin sa mga dahilan ng pagdating ng pagtatampo ng isang tao. Yung si Cain, kinurek ng Diyos doon sa kanyang maling ginagawa at saka yung maling attitude niya. Kaya hindi siya tinanggap ng Diyos sa kanyang pagsamba at ang kanyang mga offerings. At nagkaresulta nito, katulad ng sinasabi ko sa inyo, brethren, pagka meron yung pagtatampo na yan na hindi naman talaga nararapat, ang unang-unang mapipirwisyo dyan ay yung ikaw na nagtatampo. Pagkatapos nito, ay yung iba na nakakasalamuhan natin. Tignan nyo yung kanyang ginawa. Nagalit itong si Cain, plinano niyang patayin ng kanyang kapatid. At maraming taong katulad ni Cain na ganito ang kanyang inuugali. Pagka kinurek mo yan, babalikan ka ng tao na yan. Kahit mapakristyano man, babalikan ka at lalabanan ka. Pagka kinurek mo doon sa mali niyang ginagawa at yung maling inuugali niya. At sasabihin niya tuloy sa'yo, o bakit? Hindi ko ba alam ang aking ginagawa? Kung alam mo talaga ang iyong ginagawa, bakit ginagawa mo yung bad na yan? Di ba, Pastor? Oo. Nangangahulugan lamang kung ginagawa natin ang mga bad things na yan at inuugali natin ang mga bad things na yan, nangangahulugan talagang hindi natin alam ang ating mga ginagawa. Kaya well-versed yan, napakahusay ang mga taong katulad ni Cain, napakahusay lumikha ng mga paninirang puri doon sa kanyang kapatid na si Cain. Kaya plinano niya na punta tayo sa bukid. O nung pumunta na sila, hindi naman alam nitong matuwid na ading niya, napapatayin na pala siya. Alam mo ang mga likong taong katulad ni Cain, hindi gaanong nakakakilos yan hanggat may taong matuwid na nakakasama niya. Hindi niya nagagawa yung gusto niya. Ayaw niya yung ikinukorek siya ng matuwid na tao. Kaya para maging malaya siya, isa lang ang remedyo ng taong si Cain, ang patayin ang matuwid niyang kapatid para maging malaya. At sana po ay hindi mangyayari sa kalagitnaan ng mga mananampalataya ito. Na yung damdamin natin katulad ni Cain, sana hindi mangyari pagka ikinukorek tayo ng Diyos, pagka ikinukorek tayo ng ating kapwa mananampalataya. Pasalamat nga tayo, may nagtutuwid sa atin Kung wala na, hindi mapapahamak na tayo. Yan po yung aral na makikita natin sa buhay ni Cain at ni Abel sa harapan ng Diyos. Ang pagtatampo ay nangyayari pagka kinokorek ka ng taong matuwid, kinokorek ka ng Diyos doon sa mga maling ginagawa at maling mga inuugali. Okay po yan? Amen? And another, maalala nyo nung nagtampo si Moises, nagtampo yan sa Diyos. At yung kanyang pagtatampo,
nagkaresulta ito na gusto na niya mamatay. Sabi niya, mas mabuti na lang na mamatay ako, Panginoon. Ang pagtatampong ito ay dahil sa yung nabibigatan na talaga si Moises sa kanyang trabaho. Nabibigatan na at naghihirapan na yan talaga. Kaya mas minabuti niyang, Panginoon, kunin mo na lamang ako. Nagtampo na siya eh. Kaya naman dito sa may sa Numbers chapter 11 verse 10, basahin ko. Then Moses heard the people wept throughout their families, every man in the door of his tent. And the anger of the Lord was kindled greatly. Moses also was displeased. And Moses said unto the Lord, wherefore hast thou afflicted thy servant? And wherefore have I not found favor in thy sight, that thou layest the burden of all these people upon me? Have I conceived all these people? Have I begotten them, that thou shouldest say unto me, carry them in thy bosom, as a nursing father beareth the suckling child, unto the land which thou swearest unto their fathers? Wherefore should I have flesh to give unto these people? For they wept unto me, saying, give us flesh, that we may eat. I am not able to bear all these people alone, because it is too heavy for me. And if thou shalt deal with me, kill me, I pray thee. And out of him, if I have found favor into thy sight, let me not see my wretchedness. Yun na yung request eh. Nagtampo na siya eh. Nabibigitan na, hindi ko na kaya yung mga taong ito. Oo naman, sa mga katulad pastors, sa mga katulad natin, ito ang medyo malaking dahilan kung bakit nagtatampo yung mga pastors, leaders sa church, dahil hindi kaya yung bigat. At liban dun sa hindi mo kaya yung bigat, yung tao lumalaban. Di baling mabigat basta hindi lumalaban yung tao. Kapwa talaga, mabigat na nga, lumalaban pa. Bigyan mo kami ng pagkain. Karne pa naman. Mahal ng karne. Sabi ng si Moises, mas mabuti na lang, kunin mo na lamang ako. Pero hindi naman siya pinagbigyan ng Diyos yung pagtatampong ito, na gusto niya ay mamatay na lamang siya. Ayaw kong makita sa araw ng bukas na ganito na naman ako. Araw ng bukas, ganito na naman ako. Sabi naman ng Diyos sa kanya, bring to me 70 elders. At naman, may remedyo ang Diyos. Kaya naghihintay-hintay lang naman tayo. Huwag natin pairalin yung bad attitude na yan, especially pastors, especially elders and deacons. May remedyo ang Diyos para mapagaan tayo. Nandun yan sa verse 16, pababa, nandyan yung remedyo ng Diyos. Wag na Moses, meron ka ng kasamang babalikat sa bigatin na yan. Kaya minsan yung mga bigatin, kapag pinagagalingan yan ng pagtatampo. Pero tama ba? Na pagka mabigat, pagka nakakaramdam tayo ng mga hindi mabuti, nasain natin na magpapakamatay tayo, bad yan. Hayaan natin ang Diyos, kukunin tayo. Kaya nga sabi ni Moises kunin mo na lamang ako. Yung sabihin, walang karapatan si Moises na patayan ang kanyang sarili, kundi ang Diyos lamang, kung gusto ng Diyos. Maalala ko tuloy, nung nag-request si Elijah rin sa 1 Kings, si Elijah nag-request din na sana ay mamatay na siya. Noong malaman niya na ang mga prophets ng Diyos, pagkatapos si Elijah ay pumatay ng napakaraming mga prophets, pinatay din ng napakasamang reyna yung mga prophets na kasama ni Elijah. Ngayon, nagtampo si Elijah. Tumakbo ng tumakbo hanggang sa palayo sa 10 tribes. Kinumpronta nga siya ng Diyos doon.
kung anong ginagawa nyo doon sa cave. At ang reason niya, wala na. Tignan yung reason niya kung bakit gusto niya mamatay. 1 Kings, chapter 9, verse 4. Chapter 19, verse 4. But he himself went a day's journey into the wilderness, and came and sat down under the juniper tree, and he requested for himself that he might die. Gusto na niyang mamatay. Verse 18, eto na yung kanyang rason. Unahin ko sa verse 14. And he said unto the Lord, I have been very jealous for the Lord God of hosts, because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain the prophets with the sword. And I, even I only, I am left, and they seek my life to take it away. Tapos, pinapatay ng mga propeta, tapos pati ako pa. Ngayon, hinahanap ako para patayin. Pero ang sinasabi ng Diyos sa kanya, yet I had left, verse 18, yet I have left me 7,000 in Israel, and all the knees which have not bowed unto Baal, and a very mouth which hath not kissed him. Meron, Elijah. Ang hindi mo alam, nagtatago pa ako ng pagkatapos mo, meron kang kapalit. Meron pa si Elisha eh. Kaya huwag ka sanang mag-isip na huwag kang magtampo na pagkatapos mong mamatay, wala nang susunod sa'yo na mangunguna sa bansang Israel. Meron. Dumarating kasi yung talagang tampo natin na nasain talaga natin ang mamatay, na para bang walang alam ang Diyos sa mga nangyayari. Pero malinaw, katulad ni Moises, naka-ready ang Diyos para mapagaan ang trabaho ni Moises. Hindi remedyo yung nasain mong mamatay. Magtampo ka. Ang sabi naman ng Diyos kay Elijah, meron akong itinabi dyan na susunod sa'yo. Kaya lumabas ka dyan, manghula ka ulit. Yan ang hindi natin minsan alam, mga mananampalataya, na pagka nabibigitan na tayo sa mga bagay-bagay, araw-araw, o ano man yan, may pagkakataon talaga na nagtatampo na tayo sa ating kapwa mananampalataya. Nagtatampo na tayo sa Diyos. At sinasabi natin, matayak ko man, pinagustuhan na kanapo yun, sindiyak mo. Ang sarap yata mabuhay. Apay kaya mo ka din mapan-impyernon. Yan. Yung mga pagtatampong yan ay nangyayari dahil ang alam natin, wala ang Diyos sa harap natin. Wala ang Diyos sa likod natin, sa left and right natin, na parang hindi niya nakikita yung kalagayan natin na nabibigatan. Maalala ko tuloy ito si Jonas din, nag-request din na mamatay siya eh. Dahil itong si Jonas, ito naman nagtatampo at requested niya sa Diyos na mamatay na rin siya. Kasi ang gusto niya mangyari sa Nineveh, sa bansang Assyria, may syudad doon na napakasama, ang Nineveh. Ang gusto niya katulan ng Diyos yung libu-libong mga tao doon. At dahil sa ayaw naman ng Diyos, nakatulan yung Nineveh na gano'n na lamang, kailangan malaman muna nila yung preaching. Ayaw ni Jonas. Kaya bumiyahe siya papuntang Tarsis. Nagtatampo siya eh. Ayaw niya, kasi ang Diyos gusto niyang iligtas yon. Pero ayaw ni Jonas. Ang pagtatampo minsan, na dumarating katulad ni Jonas, ay yung hindi ka bigyan ng favor ng Diyos sa gusto mong mangyari. Pero ang Diyos kasi, mahinahon siya kung magalit, at ang Diyos na ito ay mapagmahal at mapagpatawad ang Diyos. Yun ang dahilan ni Jonas kung bakit siya nagagalit. Ayaw ni Jonas na mapatawarin ng Diyos ang mga taga Nineveh. Let me read. In the book of Jonas, chapter 4, verse 1. But it displeased Jonah exceedingly. Talagang nalumbay itong si Jonah.
nung makita niyang nung nagrepent ang buong siyudad at hindi na itinuloy ng Diyos ang kanyang galit, wala na, nagtampo na si Jonah sa verse 1. And he prayed unto the Lord and said, I pray thee, O Lord, was not this my saying? Hindi ba ito yung sinasabi ko sa iyo kung bakit iniwan ko yung aking siyudad, ang aking bayan? Pumunta ako sa Tarsis sapagkat alam ko na ikaw ay napakagrasyang Diyos at maawain kang Diyos, slow to anger, and a great kindness, and repentest thee of the evil. Therefore now, O Lord, take, I beseech thee, my life from me, for it is better for me to die than to live. Kasi ayaw niya makita yung mga masasamang tao nagsisi. Alam kong mapagmahal ka kaya ayaw kong maranasan nila yung pagmamahal mo. Yung pagpapatawad mo, ayaw kong maranasan nila. Sa akin lang, kaming mga udyo lamang. Nagalit ang Diyos. Hindi ka ba naaawa sa mga tao na yan, na ilang libo? Gusto mo pang mamatay? Ang ganyan. O tignan nyo yung kanyang pagtatampo. Yung hindi ituloy ang Diyos ang galit niya sa isang tao ay isa sa pagtatampo ng ilan. Maalala ko tuloy doon sa Lucas chapter 15, noong ang pagtatampo ng mga iskriba at mga paraseyo kay Jesus. Chapter 15 verse 1. Noong ang kasakasama ni Jesus ay ang mga makasalanan at mga publikano, nakikikain sila. At ang gusto ng mga paraseyo at iskriba ay yung dahil sila raw ay matuwid, dapat kay si Jesus, sila ang kanilang makasama, hindi ang mga publikano at ang mga makasalanan. Pero nagbigay si Jesus ng isang talinghaga patungkol sa kanya o patungkol sa mga iskriba at paraseyo at doon sa makasalanan. At ang sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, mayroong isang tao, may 2 anak. At yung isa, yung ading niya, kinuha na lahat ang kanyang mana at pumunta sa ibang bayan. At nilustray lahat doon hanggang sa nagkahirap-hirap ito. At ngayon, nung naghirap yung ading niya, bumalik siya. At dahil mapagmahal yung ama, tinanggap siya. Doon, gumawa siya ng piging, nagsaya, gumawa ng tugtugan, at nagtatay ng mga hayop. Dahil yung anak na minsan ay nawala, ay bumalik. Nagalit yung kuya. At ayaw na niyang pumasok sa bahay. Let me read. Nagtampo na siya. Luke chapter 15 verse 25. Now his elder son was in the field, and as he came, he drew nigh to the house. He heard music and dancing, and he called one of the servants and asked what these things meant. And he said unto him, Thy brother is come, and thy father killed the fatted calf, because he had received him safe and sound. And he was angry, and would not go in. Therefore came his father out and treated him. Ayaw pumasok sa bahay, kahit pinapasok ng kanyang mga alila, kaya yung ama na lang ang lumabas para papasukin yung anak. Ganyan yung mga iskriba at paraseyo. Ayaw nilang yung kalinga ng Diyos ay mapupunta doon sa mga makasalanan, kundi sila lang na mga nakakaalam ng Biblia, na mga hudyong ito na paraseyo, hudyong ito na mga iskriba. Nagtatampo sila kay Jesus. Napakasamang pagtatampo ito. Ayaw, yung panganay, ayaw nang pumasok. Ano kayang gusto niya? Matutulog na lang sa ibang bahay? Matutulog na lang sa punong kahoy? Dahil sa tampo niya? O baka ag-boarding? Baka kaya na ba ito ag-boardingin? Oo. Dahil napakatuwid yung ama, tinatanggap kahit makasalanan. Gusto niya ang kalinga, laging sa kanya. No, napakasamang mga iskriba at paraseyo sa panahon na yan. At ito, yung mga pagtatampok, ito dapat tiyakin ng mga mananampalataya. Dahil nakakasira ito sa kanila at nakakasira sa ibang tao. Buti na lamang ang Diyos dahil ang kanyang pagtatampo ay tama. Amen?
Tama ang pagtatampo ng Diyos. Halimbawaan ko kayo. Nung si Jesus nandito sa lupa at hinihimok na ang mga Hudyo ay maipon niya, pero ayaw. Ang sabi ng Panginoong Jesus sa kanila sa Matthew 23, ilang beses kong sinikap na ipunin ko kayo katulad ng hen, yung inahin sa kanyang mga anak, pero ayaw ninyo. Ngayon, iiwan ko kayo at magiging kasiraan kayo. Sa Matthew 23 yan, sa last verse. Yun ang tamang pagtatampo. Maganda yan at napakabanal. Maalala ko tuloy nung sabihin ng Diyos na sakupin yung Israel, lakat palayasin nyo yung mga iyon. Kung ano man ang mga sasama, ay gawin nyo ang mga bagay na ito na nauukol sa kanila. Pero hindi ginawa ng mga Hudyo. Kaya nung sila ay nasa bansang Israel, alam nyo, naging kaibigan nila yung mga masasamang tao na pinapapatay ng Diyos. Kaya nagalit ang Diyos sa kanila sa chapter 2 ng Judges. Hindi nyo pinalayas ang mga tao diyan, hindi ko rin palalayas niyan. At magiging tinik sa inyong tagiliran at makakasama ito sa inyong paglilingkod. Chapter 2 ng Judges. Tama ang pagtatampo ng Diyos. Napakabanal. Tayo. Tama ba yung mga pagtatampo natin? Nagtatampo ka ba? Tiyakin mong tama dahil nakakasira yan. Walang maidudulot na mabuti kung hindi mo matitiyak ang pagtatampong ito. Magtampo ka ngayon dahil hindi ka nakakuha ng unang sabwag ng sap. Pagka nagtampo ka, lalong meron pa mga 3 wave pa. Huwag kang magtampo. Pero may 2 sardinas pa at 2 peles. Okay yun, hintayin mo yun. Huwag kang magtatampo dahil nakakasira yan. Ang gawin natin para hindi dumating sa atin ang mga pagtatampong ito na hindi naman makatwiran, magbulay-bulay tayo sa ating sarili. Magbigay kayo ng mga panahon na yan. Isipin natin kung ano ang ating mga ginagawa. At siyempre, maging parte natin sa ating pagbulay-bulay ang salita ng Diyos. Dahil ang pagdating ng salita ng Diyos, liwanag ito sa ating isip, liwanag ito sa ating puso at sa ating mga daraanan. Gawin nyo rin, humiling din kayo sa Diyos na tulungan kayo para ma-avoid natin ang mga pagtatampong hindi nararapat. Amen? God bless you, brethren, and may the Lord increase your knowledge about this matter. Amen.